Amen. So, praise the Lord mga kapatid. Nandito ulit tayo sa ating Morning Revival Preview. So, welcome sa ating Morning Revival Preview. At para sa linggong ito, yung topic natin ay The Fellowship of the Eternal Life, the Reality of Living in the Body of Christ. Amen. So, yan yung pinaka-title for this whole week. Ang schedule natin ngayon ay Week 35, Day 3. Amen. So, meron tayo ngayon dito yung tatlong verses. Babasahin ko. Yung unang verse ay 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Anong meron dito? Dito makikita natin ang salamuha, ang fellowship ng Tres Unong Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu, at sa pamamagitan ng salamuha ng Espiritu, ang buong Tres Unong Diyos na dadala tungo sa atin. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. So ito ay isang pagpapala. So ano ba ang tunay na pagpapala? So ang pagpapala ay ang Tres Unong Diyos mismo na naidadala tungo sa mga believer sa pamamagitan ng salamuha ng Espiritu. Kaya bigyan natin ng pansin yung sinasabi rito na fellowship of the Holy Spirit. So ang fellowship, mga kapatid, ay fellowship of the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, siya yung daloy. Siya yung daloy. Sa pamamagitan ng daloy na idadaloy sa atin ang buong Tres Unong Diyos. Philippians 2:1, if there is any fellowship of the Spirit, if any tender-heartedness and compassion. So inulit sa atin, fellowship of the Spirit. Kaya ang fellowship ay fellowship of the Spirit. Sa pamamagitan ng Espiritu, nagkakaroon ng isang totoong salamuha. Pagdaloy. 1 Corinthians 10:16, the bread which we break, is it not the fellowship of the body of Christ? So ang fellowship naman dito ay tinatawag na fellowship of the body of Christ. Ito, more on horizontal siya. Horizontal siya. Sabagat ang body of Christ ay ang church na binubuo ng mga believer na nakakapasok sa isang salamuha na tinatawag na salamuha ng katawan ni Kristo. So magbabasa na ako. The Spirit is not merely involved, wrapped up, or mingled with the fellowship. The Spirit Himself is the fellowship because the fellowship is the flow, the current of the Spirit. This is like saying that the current of electricity is just the electricity itself. The current of electricity is electricity in motion. When the electricity stops, the current of electricity also stops. In the same way, the fellowship of the Holy Spirit mentioned in 2 Corinthians 13:14 is the Spirit moving. The grace of Christ is Christ Himself, enjoyed by us. The love of God is God Himself, tasted by us. And the fellowship of the Spirit is the Spirit Himself moving within us. The divine fellowship of the Holy Spirit Himself. Amen. So yung 2 Corinthians 13:14, pinapakita sa atin. Na ang buong Tres Unong Diyos na sinasabi sa atin, ang grace, ang biyaya ng Panginoong Jesus ay ang Panginoong Jesus mismo. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang Diyos mismo. At ang salamuha ng Espiritu Santo ay ang Espiritu mismo. Kaya ang salamuha, sinasabi niya, ay ang daloy, na inihahalin tulad sa electricity. So, ang daloy ng electricity ay ang electricity mismo na dumadaloy. Na ang ibig sabihin, yung current ng electricity, yung kanyang daloy,
no, ay umaabot sa mga iba't ibang lugar sapagkat ang electricity ay isang current. Current siya. So, ibig sabihin, tumatakbo siya sa mga wire. So, ang triune God naman ay katulad din ng kuryente. Ang Ama, Anak at Espiritu ay ang tres unong Diyos na idinadaloy tungo sa mga believer sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay nangyari sa panahon ng bagong tipan. Sa panahon ng bagong tipan. Kaya sinasabi natin na ang panahon ng bagong tipan ay ang pinakamahusay na kapanahunan sa kasaysayan. Sapagkat dito sa panahon na ito, na ang tres unong Diyos ay dumadaloy na tungo sa mga believer. Nadadala siya tungo sa mga believer sa pamamagitan ng proseso ng salamuha. Kaya ang salamuha ay isang pagdaloy. Hindi siya kwentuhan, ha? Kundi ito ay nagdadala ng pagdaloy ng tres unong Diyos. At ito yung tinatawag nating vertical fellowship. Kung saan ang tres unong Diyos ay naidadaloy tungo sa mga believer sa panahon ng salamuha. O kaya vertical yan. Amen. So today's reading, we need to enter into the horizontal aspect of the divine fellowship by the human spirit. If we are going to have real fellowship horizontally with one another, we need to exercise our spirit. O ito naman, horizontal naman. Sa horizontal aspect naman ng fellowship, ang daloy ay naisasagawa sa pamamagitan ng ating espiritu, pantaong espiritu. Ang ating espiritu, para mga wire yan na nagdadaloy ng electricity. Sapagkat ang Diyos mismo na naisakatawan kay Kristo at naging espiritong nagbibigay buhay ay nananahan sa ating pantaong espiritu. At tayong mga believer, pwede tayo magkaroon ng salamuha horizontally. O, yan ay pahalang. At para maisagawa ang ating salamuha horizontally sa mga kapwa-believer, importante na i-exercise mo yung espiritu mo. Espiritu naman ang ini-exercise. Vertically, ini-exercise din natin yung espiritu natin. No? Pero ang kinakaugnay natin, vertically, ay ang tres unong Diyos. Pero horizontally, ini-exercise din natin yung espiritu natin, pero ito naman ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga kapwa natin, believers. So, ang ganda nitong paliwanag dito. At ang linaw din naman, kaya nating intindihin. Kaya ang dalawang aspekto ng salamuha na meron tayo ay vertically, yan ang ating pagsasalamuha sa tres unong Diyos. At ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo tungo sa ating mga espiritu. Gusto mo bang kaugnay ng Panginoon, ang tres unong Diyos? I-exercise mo rin yung espiritu mo. Di ba? Kuminsan, calling, oh Lord Jesus. No? At minsan, kaugnayin mo ang Panginoon, kausapin mo siya. No? At minsan, manalangin ka sa Kanya. No? At lalong pinakamainam, no? Kung tayo ay nagtutungo sa Panginoon tuwing umaga, horizontal yan, fellowship, nag-iisa tayo. No? Alam niyo kasi yung lahat ng mga pagpapala ngayon ay isang daloy. Isang daloy ang pagpapala ngayon. Hindi siya material, kundi isang daloy na dinadala tungo sa atin. Halimbawa, gusto mo ba ng saya? Joy. Ang joy ngayon, dinadaloy. Hindi siya tinahanap sa kapaligiran. Ano ba magpapasaya sa akin? Lord, ano ba magpapasaya sa akin? Hindi. Ang saya ngayon ay dinadaloy tungo sa atin.
Hugutin mo siya mula sa Espiritu at insayuhin mo yung Espiritu mo. Oh, meron ka bang kadiliman? Ang liwanag ngayon, dinadaloy tungo sa atin. Tawagin mo ang Panginoon. No? Ang biyaya ay isang puwersa kung saan nagkakaroon tayo ng kapangyarihan para harapin ang mga pagsubok, ang mga problema. No? At ito ay idinadaloy tungo sa loob natin. So, hindi ba, nitong nakaraan, nagkasakit ako, ang hirap. Pero, ang biyaya ng Panginoon, masigit kong naranasan sa panahon ng hirap. Dinadalo yung biyaya tungo sa akin. Kaya mga kapatid, napaka-bless natin. Kaya sinasabi ko, ang kapanahunan ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos, ang pinakamainam na kapanahunan sa kasaysayan. Nandito tayo ngayon. Pero sayang ang mga pakinabang at pagpapala kung hindi ka papasok sa salamuha. Sabagat ang buong pagsasagawa ng Diyos ngayon ay sa pamamagitan ng pagsasalamuha. Pag nawala ang pagsasalamuha, parang nawala ang Diyos. No? Subalit, hanggat nakakapasok ka sa salamuha, vertical man yan o horizontal, nasa isang posisyon ka ng pagtatamasa, pagtanggap sa lahat ng pagpapala sa loob ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Pasok tayo. Pasok tayo. Kaya ang salita mismo nangungumbida eh. Sabi niya, dumulog ka ng may kalakasan sa trono ng biyaya, sa trono ng awa. Ano yan? Yan ay salamuha. Amen. If we exercise our spirit, we will never talk in a worldly manner or speak negatively about the saints or the churches. Such discussions spread gossip and deaths among the saints. This kind of contact between the saints is not the fellowship of the Spirit. So, tandaan natin, inuulit ko, ang fellowship, lalo na horizontally, ay hindi kwentuhan. Hindi siya kwentuhan. Hindi siya katulad ng mga bagay sa sanlibutan. Nakikipag-chat ka. Yan ay chat. Kwentuhan yan. Hindi yan fellowship. Kung totoo ang ating salamuha, at ito ay nakakapasok sa loob ng Espiritu, walang gossip dito. Walang daan para magsalita ka ng mga negatibong bagay tungkol sa mga banal. Hindi, walang ganyan. Kung ang inyong tema ng pag-uusap ay chismisan, hindi yan fellowship. Hindi yan. Yan ay natural. Sa panahon ng fellowship natin, kung saan pumapasok tayo, sa daloy ng Espiritu, nag-iensayo ng ating Espiritu, hindi tayo makakapasok sa mga ganyang bagay. Kundi, nandun tayo sa isang sitwasyon na ang buhay ay dumadaloy, ang Espiritu ay dumadaloy, ang liwanag, ang biyaya, ang lahat ng pagpapala na nakapaloob sa Tres Unong Diyos, dinadaloy at nakakapasok tayo sa nilalaman ng puso at kaisipan ng Diyos. Lalo na sa panahon ng ating paglilingkod. Kasi tayo ay inuudyukan na maglingkod na sama-sama. Sama-sama sa loob ng pagkakaisa, sa loob ng Espiritu. Paano natin gagawin yan? Kailangan pumasok tayo sa salamuha ng Espiritu. Manalangin na sama-sama, mamahagi ng damdamin na meron siya mula sa Panginoon at unti-unti madadala tayo kung ano yung nando sa puso ng Panginoon. Madadala tayo sa katalinuhan ng Panginoon. Nakakalikha tayo ng isang pamamaraan na minsan hindi natin naiisip. At lahat ng mga paraan mula sa karunungan ng Panginoon ay isang daan ng pagpapala. Nadadala tayo
sa daan ng Tres Unong Diyos. Kaya yan yung salamuha sa loob ng Espiritu. Walang chismis dyan. Maniwala kayo sa akin. Amen. In Philippians 2, 1-2, Paul seems to be saying, brothers, if you have any fellowship with me in spirit, your fellowship will be my encouragement and consolation. Then, you will make my joy full. Parang sinasabi ni Paul, mag-fellowship kayo. No? Pumasok kayo sa salamuhan ng buhay. At kapag nakapasok kayo, maging ako, no, ang aking kasiyahan, no, ay mahuhusto. No? Joyful, husto ang aking kaligayahan. So ito ay magandang encouragement ng apostol sa mga believer nung kapanahunan niya. Ay kung chismisan, nalaman ni Paul, hindi siya magkakaroon ng joy sa kanyang espiritu. Mababagabag siya. Ano ba to? Di ba? Pero kung ang mga believer, tama ang kanilang fellowship. No? Maging ang apostol, no? Ang kanyang kasiyahan ay aabot sa kasukdulan. Amen. The horizontal and vertical aspects of the divine fellowship are closely related. We can see this from our experience. Sometimes, we may talk about other saints under the pretense of having fellowship about their situation. But our conversation is actually gossip. Afterward, we often cannot pray because our praying spirit is quenched by our gossip. But when we fellowship in a genuine way by exercising our spirit, we are eager to pray and contact the Lord. So ano sinasabi rito? Kuminsan, fellowship tayo. Pero ang fellowship natin, ang pinag-uusapan, yung mga banal. Yung mga kahinaan nila, yung kanilang mga kalikuan, kapintasan. Pero parang ang feeling natin, nagfe-fellowship tayo. No? Alam niyo kung ano mangyayari? Maya-maya, sasabihin natin, mag-pray na tayo. Hindi tayo makapray. Ibig sabihin, mali ang ating fellowship. Ang ating ginagawa ay hindi salamuha, kundi isang gossip. Chismisan lang yan. Sabagat kung tama ang ating fellowship, napakalakas na ating prayer. So mga kapatid, ang ating mga kapatid, kailangan natin silang tulungan. No? Kailangan tayo manalangin sa kanilang sitwasyon. Huwag mo na elaborate masyado. No? At nawa sa ating panalangin, no, ang Panginoon ay gumawa. No? So hindi yan intention para pag-usapan sila, kundi ang ating motibo ay dalisay at sa loob ng pag-ibig. Kaya yung fellowship, minsan nasusubok siya kung malakas ang prayer natin o nahahadlangan ang ating prayer. Kapag ang ating prayer ay nahahadlangan, may problema yung fellowship natin. Mali yung fellowship natin. So, ito kasi mga sinasabi sa atin, mga practical na bagay ito eh. Mga practical siyang bagay. Kaya nawa, unti-unti natututo tayo sa tamang salamuha. Amen. Amen. This shows how close the relationship is between the vertical and horizontal aspect of fellowship. If two brothers exercise their spirit to have a genuine, proper, horizontal fellowship, they will eventually be ushered into a very honest and sincere intercession. When they pray together, the two aspects of the divine fellowship are interwoven. This interwoven fellowship is the real fellowship. Ginamit yung salitang interwoven. No? Ibig sabihin, meron silang sorry, hindi ko alam kung ano yung interwoven sa Tagalog. Paglalala. Kasi yung ginamit na paglalarawan, yung
paglalala ng mga sinulid. Hindi ba yung mga tela, nabubuo yan dahil yan ay mga nilala. Nilala, salit-salit na pinagkabit-kabit, nakakabuo sila. Kaya interwoven sila. So, gano'n. So, sinasabi sa atin, kung ang fellowship natin, vertical at horizontal, ay tama ang kanilang connection. Tama ang kanilang connection. Meron siyang interwoven. Ibig sabihin, ito ay nagre-resulta ng mas mainam at malakas na salamuha sa Panginoon, lalo na sa aspekto ng prayer. Pero pag ang ating salamuha ay may butas, merong halong personal na pagnanasa na ma-expose ang mga kapatid. No? Minsan, i-criticize sila. O minsan siguro, sa panahon ng fellowship, hindi ka masaya sa mga kapatid. No? Maring meron silang ginawang hindi ka natutuwa o ginawang laban sa'yo. Kaya ginagamit mo yung fellowship para idiin mo sila. Hindi dalisay yung puso mo. Walang pag-ibig. No? Kundi, merong pamimintas, pag-atake, pag-e-expose. No? Meron kang hatred sa loob mo. Meron kang unforgiving sa loob mo. Kung minsan, ginagamit natin yung fellowship para i-vindicate yung kaso natin. So lahat ng ito, hindi siya makakaligtas sa espiritu. Hindi siya makakaligtas. Dahil dito, magdadala siya ng isang damdamin ng kadiliman. At mahirap mag-pray. Mahirap mag-pray kasi walang interwoven. Walang interwoven. So itong fellowship, malaki ang kaugnayan ng vertical at horizontal. So hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng sabihin na maayos ang fellowship ko sa Panginoon. No? Itong salamuha, hindi na bali ito, basta maayos yung fellowship ko sa Panginoon. So hindi mangyayari yan. Kapag ang ating fellowship sa ating mga kapatiran, binubuo ng ating damdamin tungo sa kanila, nakapaloob dyan ang pag-ibig natin sa kanila, ang pagpapatawad, ang pagdamay. Kapag naging maayos lahat yan, ito ay papasok sa isang maayos at vertical na salamuha. Magkakaroon siya ng interwoven, mabubuo sila kasi maayos eh. So yun yung sinasabi sa atin. Kaya malaki ang kaugnayan ng salamuhang vertical at horizontal. Iisang salamuha siya, no, na hindi pwede magkakontra. Kaya mga kapatid, matuto tayo. Matuto tayo. No, gawin natin na ang ating relasyon sa mga kapatiran ay isang dalisay na relasyon. Sabagat ang responsibilidad natin sa ating mga kapatid ay mahalin sila, itayo sila, pastulin sila. At sa pinakadalisay, okay, na panahon ng ating pagdamay sa kanila. Sa loob, especially sa loob ng pag-ibig. Sa loob ng pag-ibig. Kapag umabot tayo sa tamang relasyon sa mga kapatid, then papasok din yung vertical aspect ng fellowship na magdadala sa atin ng blessing. Kasi ang blessing ngayon ay tinatamo natin sa pamamagitan ng salamuha. Kasi daloy ito eh. Daloy. Pag nabarahan siya, hahadlangan ang salamuha, ang pagpapala ng buhay. Kaya magandang topic ito. At naniniwala ako na dapat matuto tayo tungkol sa bagay na ito. Amen. Amen. So this interweaving of the mingling of God with men, all the meetings should be an interwoven fellowship with both the vertical and horizontal aspects. Our married life should also be an interwoven fellowship. The husband and the wife should be interwoven
not only with each other, but also with the Lord. The real Christian marriage should be the divine fellowship. Our coordination and work together should also be the divine fellowship. So maganda, binanggit din yung married life. No, sabi niya, ang ating married life, dapat umaabot siya na meron siyang interwoven with the Lord. Ibig sabihin, kasi ang married life ay dalawang tao na magkasama, okay, na merong tamang salamuha ng buhay. Kaya ang buhay may asawa, kapag nagka-problema tayo sa ating asawang lalaki o asawang babae, naku, apektado lahat ng bagay. Ang iyong paglilingkod, apektado. Ang iyong salamuha sa Panginoon, may problema na. No? Ang iyong kondisyon bilang isang Kristiyano, magkakaproblema din. Mahirap magkaproblema sa tao. Kumisan, para sa akin, mas mahirap nga ayusin yung problema sa tao kaysa sa Panginoon Sabagat alam nyo, ang problema natin sa tao, nangangailangan ng humbleness para ibaba mo yung sarili mo at maiayos mo yan. May mga time, kailangan mo mag-sorry. Di ba? Alam nyo, madali magsabi ng sorry. Kakainin mo yung iyong pride para makapagsabi ka ng sorry. Mali ako. Sorry. At kung minsan sabi mo, sorry, mali ako. Lagi mong sinasabi yan. So, minsan hindi tinanggap yung sorry mo, problema pa rin yan. So, kaya, hindi ka papalusutin ng Panginoon dito. Sasabihin ko sa inyo. Hindi ka papalusutin. Hanggat hindi naaayos yan. So, paano ayusin yan? Dapat may peace offering ka. Sige na. Para kumalma ka na. Ito, ibibili kita ng kung ano bang pwedeng ibigay sa'yo. Amen. Kaya, yung horizontal aspect ng fellowship natin, para sa akin, ito ang mas madalas nagkakaproblema. Sapagkat ang horizontal aspect ng ating fellowship ay ang umpisa ng ating vertical. Nalala ko kahapon, sabi, ang akala natin, ang ating fellowship ay nag-uumpisa sa umaga. Gigising na kung pupunta ako sa Panginoon. Hindi, nag-umpisa pala yun nung gabi. Nung gabi, nagka-problema kayong dalawang mag-asawa. Kaya walang magandang umaga. At natulog kayo nang hindi nyo naayos. Kaya wala kang fellowships pagdating ng umaga. At kailangan matuto tayo. At dahil dito, ito, tips ko lang naman, iniingatan din natin ang ating relasyon. Hindi naman yan lagi dapat nagkakaproblema Kailangan meron din tayong tamang pagpapastol sa ating asawa. Pinapasaya mo siya, no? At tinatakwil natin yung ating sarili. No? Binibigyan natin siya ng mga bagay na magpapasaya sa kanya para hindi magalit. Kaya yan, importante din yan. So, mga kapatid, ang buhay natin ay talagang umiikot dito sa dalawang aspekto ng salamuhang ito. Pwede rin naman magka-problema ang ating vertical fellowship. Ano ba mga pwede maging problema niyan? Kasalanan, no? Hindi pagsunod sa pagpapahid ng Panginoon. No? Pagkahulog sa mga sanlibutan na bagay. Hindi nagmamahal sa Panginoon. Marami rin problema yan na pwedeng humadlang sa ating vertical na salamuha. O maaaring okay ang iyong horizontal. Bating-bati kayo. Pero yung vertical mo, nako. Kaya wala tayong ligtas dyan, mga kapatid. Pero kung maayos pareho, vertical at horizontal, wow, ang lakas ng espiritu mo. Ang lakas ng espiritu mo. At puspos ang espiritu mo. At puno ang pagpapala ng Panginoon.
ang inam. Kaya, itong lesson na ito, madali siyang basahin, intindihin. Pero sa buhay natin, ini-expose tayo. Amen. Amen. We must realize that's when fellowship disappears, God also disappears. God comes as the fellowship. Today, our meetings, our married life, the coordination among the co-workers, and the fellowship among the local churches are abnormal because we are short of this fellowship. Today, there is not enough fellowship among the local churches, and the churches are not absolutely one in the fellowship. Amen. So, yan. Minsan pati mga co-workers, may problema din. Nako. Kailangan maging maayos ang salamuha ng mga co-workers. Pwede ko sabihin, maski yung mga RO, sila-sila. Minsan may problema. Kaya ang church ay nagsasuffer. Wala silang magandang fellowship. Kuminsan yung mga asawa ng mga RO, nagkakaproblema. Madalas din yan. Kasi mga sisters, madaling magka-problema din yan. Sisters sa sisters. Apektuhan din ang eklesiya. Tapos binanggit dito yung mga local churches. May mga panahon na ang mga churches din ay nagkakabanggaan. So ang dami mga hadlang, kaya nagiging abnormal ang sitwasyon. At itong mga bagay na ito, ginagamit ni Satanas upang hadlangan ang paggawa ng Panginoon. Pero sana matulungan tayo ng mensaheng ito, makapasok tayo sa isang mainam na salamuha sa lahat ng aspekto. The divine fellowship is everything in the Christian life. The Apostle Paul lived in this fellowship. When we live in the divine fellowship, our Christian life becomes very living, active, and full of impact. Amen. Kaya sinasabi ko, napakainam ng panahon na ito. Kasi direkta na ang Diyos ay nagiging blessing ng tao. Makainam. No? At ang Diyos natin ay dumadating sa atin, bumibisita sa atin, nagpapala sa atin sa panahon ng salamuha. Kaya ang diretsyon sinasabi sa atin, pag nawala ang salamuha, nawala din ang Diyos. Sipin mo, pag nawala na ang salamuha, yung salamuha mo sa Panginoon, vertical, nawala na ang Diyos sa buhay mo. Pag ang salamuha, horizontally, natamad tayo, hindi na tayo nagpe-fellowship, nawala ang Diyos sa atin. Kaya gusto mo bang panatiliin ang Diyos na dumadaloy sa gitna natin, sa pagitan natin, sa lahat ng aspekto ng ating buhay? Kailangan panatiliin natin ang salamuha, vertical at horizontal. At maganda yung sinasabi niya, kapag nangyari ito, ang ating buhay ay magiging buhay, living, buhay, active, at full of impact. Amen, Lord Jesus. Panginoon, salamat sa iyong pagsasalita. Patuloy mong pinapakita sa amin ang kahalagahan ng pagsasalamuha, maging vertical man o horizontal. Panginoon, pahalagahan namin ang bagay na ito, sapagkat kung nawala ang mga salamuha, mawawala din ang Diyos sa amin, at ang pagpapala ay mawawala din. Kaya Panginoon, bigyan mo kami ng pagpapahalaga upang panatiliin namin ang lahat ng mga salamuha sa pagitan namin mga believer at ang vertical na fellowship namin tungo sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.